Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga ng pag-ibig at yaman? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa at mga lihim ng nakaraan. Sabi nila, ang pinakamalaking kahirapan ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang pagkakaroon ng lahat ng bagay sa mundo, maliban sa isa na tunay na hinahanap ng iyong puso. Paano kung ang kapayapaan na yon ay nasa piling ng pamilyang matagal mo nang itinakwil? Ating pakinggan ang simula ng kwento ni Dalisay at Hiraya. Malamig ang hangin mula sa aircon sa loob ng boardroom na nasa pinakatuktok ng Almario Tower. Sa labas ng salaming pader, tanaw ang buong syudad, isang dagat ng mga ilaw at gusaling nagsisigawan ng kapangyarihan. Para kay Dalisay, say Almario, ang tanawing iyon ay kasing karaniwan na lamang ng paghinga. Hawak niya ang isang mamahaling pluma at sa isang formal na galaw, nilagdaan niya ang huling pahina ng kontratang magpapasok ng isa na namang bilyon sa kanilang kumpanya. Ngumiti ang mga kasosyo niya, nag-alok ng pakikipagkamay. Ngumiti rin si Dalisay, isang ngiting sanay na sanay, perpektong nakaukit sa kanyang mukha, ngunit hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. "Congratulations, Mr. Almario. Congratulations to us all," sagot niya, ang boses ay kalmado at kontrolado. Nang matapos ang pulong at mag-isa na lamang siyang naiwan sa malawak na silid, unti-unting naglaho ang nangiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang syudad sa ibaba. Ang lahat ng yon, sa isang salita niya lang, ay kaya niyang bilhin. Ngunit habang tinititigan niya ang karangyaan, sa kanyang paanan, isang pamilyar na pakiramdam ang muling kumapit sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng matinding kawalan. Parang isang malaking butas na hindi kayang punan ng kahit anong halaga ng pera. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng hangin. Isinantabi niya ang driver at bodyguard. Isang bagay na madalang niyang gawin. Siya mismo ang nagmaneho ng kanyang itim na luxury car. Walang tiyak na patutunguhan. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho hanggang sa mapadpad siya sa isang bahagi ng lungsod na matagal na niyang hindi napupuntahan. Isang lugar na simple, medyo magulo, at buhay na buhay. Ihininto niya ang sasakyan sa tapat ng isang supermarket. Hindi ito ang uri ng lugar na pinamimilihan niya, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pumasok. Marahil ay ang pagkasawa sa kinang ng kanyang mundo. Marahil ay ang paghahanap ng isang bagay na totoo. Sa loob, sinalubong siya ng kakaibang amoy, pinaghalong amoy ng sariwang gulay, sahig na pinunasan ng wax at bagong lutong tinapay. Ang ilaw ay hindi kasing ganda ng mga chandeliers sa kanyang mansyon, at ang sahig ay may mga gasgas. Kumuha siya ng isang shopping cart at ang maingay na tunog ng mga gulong nito sa sahig ay tila isang musika mula sa ibang mundo. Naglakad-lakad siya sa mga pasilyo, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Pinagmamasdan niya ang mga tao. Isang ina na pinipili ang pinakamurang brand ng sabon. Isang mag-asawang nagtatalo kung anong ulam ang lulutuin. Mga batang tumatakbo at nagtatawanan. Simple. Normal. Isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Nasa pasilyo siya ng mga tinapay nang marinig niya ito. Isang halakhak. Hindi ito malakas, ngunit napakalinaw. Puno ito ng saya. Walang bahid ng pagkukunwari. Isang tunog na tila gumising sa isang parte ng kanyang kaluluwa na matagal nang natutulog. Automatiko siyang napalingon sa pinanggalingan ng tunog. At doon, sa harap ng estante ng mga pandesal, tumigil ang kanyang mundo. Tumigil ang kanyang paghinga. Si Hiraya. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at maong. Ang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. May hawak siyang isang supot ng tinapay habang nakangiting nakikipag-usap sa dalawang maliliit na bata sa tabi niya. Isang babae at isang lalaki. Ang babae, na marahil ay mga 8 taong gulang, ay may parehong mga mata ni Dalisay. Ang lalaki,
na mas bata ng kaunti, ay may parehong kurba ng kanyang nangiti. Hindi niya namalayan na nabitawan na pala niya ang hawakan ng kanyang cart. Gumawa ito ng malakas na kalabog at napalingon ang lahat sa kanyang direksyon. Kasama na roon si Hiraya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Dalisay ang lahat sa mga mata nito. Ang gulat, ang takot, ang sakit ng nakaraan. Nakita niya ang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng inakala niyang tinakasan siya sa pinakamadilim na sandali ng kanilang pagsasama. Biglang namutla ang mukha ni Hiraya na para bang nakakita siya ng isang multo. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng purong pagkasindak. Walang ano-ano'y hinawakan niya nang mahigpit ang kamay ng kanyang dalawang anak at halos kaladka rin ang mga ito palayo, paliko sa kabilang pasilyo, papalayo sa kanya. Naiwan si Dalisay na nakatayo roon, hindi makagalaw, tila isang estatwa sa gitna ng abalang supermarket. Rinig niya ang bulungan ng mga tao, ang tunog ng mga cash register, ang pag-anunsyo sa speaker, ngunit para sa kanya, ang buong lugar ay nababalot ng katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang babaeng winasak ang kanyang puso ay narito. At hindi ito mukhang miserable. Hindi ito mukhang nagdurusa. Mukha itong masaya. Masaya sa isang simpleng buhay na binuo nito nang wala siya. Masaya kasama ang mga anak nila, ang kanilang mga anak. Bigla, ang bilyon-pisong kontratang kapipirma niya lang kanina ay naging parang basura. Ang toring ipinangalan sa kanyang pamilya ay naging isang kulungan. Ang lahat ng yaman at kapangyarihan na pinaghirapan niya at ng kanyang ama ay walang silbi. Lahat ay kasinungalingan. Tumingin siya sa direksyon kung saan naglaho si Hiraya at ang mga bata. Isang nag-aapoy na determinasyon ang pumalit sa pagkagulat sa kanyang mga mata. Isang desisyong bubuhay ng nakaraan at babaguhin ang kasalukuyan. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi ko na kayo papakawalang muli. Gabi na, ngunit dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Hiraya Manalastas. Nakahiga siya sa kanyang simpleng kama sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang kayamanan niya sa mundo, sina sinag at tala. Mahimbing ang tulog ng mga bata, ang kanilang payapang paghinga ang tanging musika sa munting silid sa likod ng panaderya. Ngunit para kay Hiraya, ang katahimikan ng gabi ay nakakabingi. Ang imahe ni Dalisay sa supermarket ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Ang mga mata niya, ang mga matang dati puno ng pangarap at pagmamahal, ngayoy may bahid ng pagkalito at isang uri ng gutom na hindi niya maintindihan. 8 taon. 8 taon niyang itinayo ang buhay na ito mula sa mga abo ng kanilang nakaraan. 8 taon siyang natulog na may takot at gumising na may determinasyon. Bawat piraso ng tinapay na niluto niya sa panaderya ng pag-asa ay simbolo ng kanyang pagsisikap, ng kanyang pagbangon. Dito sa bayan ng mahinahon, siya si Ate Hira, ang masipag na ina na mag-isang itinataguyod ang kanyang mga anak. Walang nakakaalam sa multo ng kanyang kahapon. Hanggang ngayon, bumangon siya ng dahan-dahan, maingat na hindi magising ang mga bata. Niyakap niya ang sarili habang naglalakad patungo sa bintana na nakatanaw sa madilim na kalsada. Naalala niya ang lamig. Hindi lang ang lamig ng mga gabing wala silang pambili ng kuryente, kundi ang lamig ng pakiramdam na mag-isa, na itinakwil, na walang-wala. Naalala niya ang mga gabing ang tanging hapunan nila ng mga bata ay ang mga natirang tinapay mula sa panaderyang pinapasukan niya noon. Ang mga alaalang iyon ang naging pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na itinayo niya para protektahan hindi lang ang sarili niya, kundi pati na rin ang 2 anghel na natutulog sa kanyang kama. Hindi na muli, bulong niya sa sarili, ang mga salita
ay isang panata. Hindi ko hahayaang wasakin mo kami ulit. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Maaga siyang nagmasa ng harina, ang bawat galaw ay pamilyar at nakakatulong para iwaksi ang mga alalahanin. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ang nagsilbing pampakalma sa kanyang nagwawalang diwa. Ngunit habang nag-aayos siya ng mga tinapay sa estante, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang munting panaderya. Isang itim, makintab, at napakamahal na sasakyan, isang bagay na hindi nababagay sa simpleng kalye ng kanilang bayan. Tila isang itim na halimaw na handang lamunin ang kanilang kapayapaan. Bumukas ang pinto at mula roon ay bumaba si Dalisay Almario. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Agad na napatingin ang mga kapitbahay at iilang customer na naroon. Nagsimula ang mga bulungan. Naramdaman ni Hiraya na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Ito na yon. Hindi siya tatakbo. Pumasok si Dalisay sa loob at ang maliit na espasyo ng panaderya ay tila lalong lumiit. Dala niya ang amoy ng mamahaling pabango at ang aura ng isang mundong matagal nang tinalikuran ni Hiraya. "Hira, mag-usap tayo." Panimula niya. Ang boses ay mababa at pilit na pinapakalma. "Wala tayong dapat pag-usapan." Matigas na sagot ni Hiraya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. "Please." Pagpapatuloy ni Dalisay, lumapit ng isang hakbang. "Nakita ko kayo. Nakita ko ang mga bata. Gusto kong bumawi." May kinuha siya mula sa loob ng kanyang coat. Isang sobre. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng salaming estante. Mula sa manipis na papel, naaninag ni Hiraya ang isang tseke. "Para sa inyo," sabi ni Dalisay. "Para sa mga bata. Kahit magkano, isulat mo lang. Ito na ang simula. Gusto kong maging responsable." Responsable. Ang salitang yon ay tumama kay Hiraya na parang isang sampal. Bigla, ang lahat ng galit at sakit na 8 taon niyang kinimkim ay umakyat sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang tray ng tinapay at humarap kay Dalisay, ang mga matay nag-aapoy. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Responsable? Ulit niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Saan ka nanggaling noong gabi-gabi kong pinapakain ng tira-tirang tinapay ang mga anak mo? Nasaan ka noong mag-isa akong nagbabantay sa kanila kapag may lagnat sila? Nasaan ka, Dalisay?" "Hira, hindi mo naintindihan." "Ang hindi ko maintindihan?" Putol niya. "Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo naiisip na ang isang pirasong papel na may numero ay kayang burahin ang 8 taon ng paghihirap, na kaya nitong bilhin ang mga gabing umiiyak ako dahil hindi ko alam kung saan kukunin ang pambili ng gatas." Kinuha niya ang sobre. Nakatingin sa kanya si Dalisay. Ang mga matay may bahid ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho nang dahan-dahan niyang pilasin ang tseke sa gitna. Tapos ay muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ibinato niya ang mga piraso ng papel sa dibdib ni Dalisay. Ang mga ito'y lumipad at kumalat sa sahig na parang puting abo. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Hindi nabibili ng pera mo ang kapayapaan namin." Nakatitig lamang si Dalisay sa mga piraso ng tseke sa sahig. Pagkatapos ay sa mukha ni Hiraya na tila isang pader na bato. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas. Bawat hakbang ay tila isang pagkatalo. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon, nanginginig ngunit buo. Pinanood niya ang pag-alis ng itim na sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay hindi nagiba. Sa katunayan, mas lalo pa itong tumibay. Ang mga pira-pirasong papel ng tsekeng iyon
ay tila sumusunod kay Dalisay pabalik sa kanyang mundo. Habang nagmamaneho siya palayo sa bayan ng mahinahon, ang imahe ng galit sa mga mata ni Hiraya at ang mga puting abo ng kanyang tulong na nakakalat sa sahig ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi pagkadismaya, isang malalim na pagkadismaya sa sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang bagay siyang ginusto na hindi niya makuha sa pamamagitan ng pera. Ang pader na itinayo ni Hiraya ay hindi gawa sa bato, kundi sa sakit. At nalaman niyang ang pera pala ay hindi kayang magpagiba nito. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpatigas sa kanyang panga. Don Mariano Rivas, ang kanyang ama. Nasaan ka? Ang malamig na boses mula sa kabilang linya, walang bahid ng pagbati. Nagmamaneho, Papa, sagot ni Dalisay. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nalaman kong hinahanap mo ang babaeng yon, sabi ni Don Mariano. Ang bawat salita ay may bigat ng isang babala. Akala ko'y tapos na tayo sa usapang yan. 8 taon na ang nakalipas. Hindi siya babaeng yon. Hiraya ang pangalan niya. Giit ni Dalisay. Humigpit ang hawak sa manibela. At may mga anak kami. Isang mapaklang tawa ang narinig niya. Mga batang hindi nagdadala ng apelyido natin. Mga batang sagabal lang sa kinabukasan mo. Itigil mo ang kahibangang ito, Dalisay. Bago pa mahuli ang lahat. Hindi ito kahibangan, Papa. Pamilya ko sila. Mariing sagot ni Dalisay, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa noon. Ang pamilya mo ay ang pangalan at legasya ng mga Rivas at Almario. Huwag mong ipagpapalit ang isang imperyo para sa isang hamak na panaderya. Bago pa makasagot si Dalisay, ibinaba na ng kanyang ama ang tawag. Ang pagtanggi ni Hiraya, ang pagbabanta ng kanyang ama. Imbes na sumuko, ang mga ito ay nagsilbing gasolina sa apoy na nag-aalab sa loob ni Dalisay. Kung ayaw ni Hiraya ng pera niya, kung gusto ng ama niya na lumayo siya, kung gayon, hahanap siya ng ibang paraan. Isang paraan na hindi nila matatanggihan. Isang paraan kung saan siya ang magkokontrol ng sitwasyon. Pagbalik niya sa kanyang opisina sa tuktok ng Almario Tower, hindi na siya ang Dalisay na nalilito. Napalitan na ito ng isang Dalisay na malamig, kalkulado, at determinado. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Carla, sabi niya pagkasagot nito, may ipapagawa ako sa'yo. May 2 bata, Sinag at Tala Manalastas. Nag-aaral sila sa Mahinahon Elementary School. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa eskwelahang iyon. At gusto kong malaman kung ano ang pinakamalaking event nila sa susunod na buwan. Masusunod po, sir, sagot ng assistant. Walang pag-aalinlangan. At isa pa, dagdag ni Dalisay, ang boses ay nagbaba. Kontakin mo ang principal. Sabihin mo, may anonymous donor na gustong sagutin ang lahat ng gastusin para sa event na yon. Lahat. Mula sa premyo hanggang sa pagkain. Siguraduhin mong magiging pinakamalaki at pinakamasayang event ito sa kasaysayan ng eskwelahan. Lumipas ang ilang linggo. Para kay Hiraya, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay. Hindi na muling nagpakita si Dalisay at nagsimula na siyang maniwala na marahil, sa wakas, ay sumuko na ito. Ang kanyang buong atensyon ay naibaling sa nalalapit na sports fest ng mga anak. Si Sinag ay kasali sa 100-meter dash at si Tala naman ay sa sack race. Dumating ang araw ng sports fest. Ang grounds ng eskwelahan ay puno ng mga banderitas, mga lobo, at masasayang pamilya. Nakaupo si Hiraya sa isang bench, masayang pinapanood ang kanyang mga anak na nakikipaglaro. Sa mga sandaling tulad nito, nararamdaman niyang sapat na siya. Sapat na ang simpleng buhay na ibinibigay niya sa mga ito. Nagsimula ang programa. Matapos ang pambansang awit, lumapit ang prinsipal sa mikropono.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, gusto ko pong magbigay ng espesyal na pasasalamat sa ating napakabuting benefactor na siyang dahilan kung bakit naging posible ang lahat ng ito. Masayang anunsyo ng principal. Let's all give a warm round of applause to the main sponsor of our Family Day and Sports Fest, Mr. Dalisay Almario. Ang pangalan ay tumama kay Hiraya na parang kidlat. Ang nangiti sa kanyang mukha ay naglaho. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan habang ang mga tao sa paligid niya ay masigabong nagpalakpakan. Inilibot niya ang kanyang paningin at doon, sa entablado, nakita niya si Dalisay. Hindi siya nakasuot ng suit. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at slacks, ngumingiti at kumakaway sa mga tao. Mukha siyang normal. Mukha siyang kabilang sa lugar na yon. At iyon ang mas nagpatakot kay Hiraya. Nagsimula ang mga palaro. Sa bawat takbo ni Sinag at bawat talong ni Tala, sumisigaw si Hiraya ng suporta. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa entablado, kung saan nakaupo si Dalisay, pinapanood ang bawat galaw ng mga bata. Dumating ang awarding ceremony. Nanalo si Sinag ng silver medal at si Tala naman ay bronze. Tuwang-tuwa ang dalawa habang tinawag ang kanilang mga pangalan para umakyat sa entablado. At para po igawad ang mga medalya, tawagin po nating muli ang ating minamahal na sponsor, Mr. Dalisay Almario. Napilitang manood si Hiraya mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Nakita niya kung paano lumuhod si Dalisay para maging kapantay ng mga bata. Nakita niya ang lambing sa kanyang mga mata habang isinasabit ang medalya sa leeg muna ni Sinag. Pagkatapos ay kay Tala. May ibinulong siya sa mga bata na ikinangiti ng mga ito ng malapad. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Hiraya ng matinding kirot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap ng parangal ang kanyang mga anak. At ang nagbigay nito ay ang ama na hindi man lang nila kilala. Isang ama na dahan-dahang gumagawa ng paraan para mapasok ang kanilang mundo sa paraang hindi niya kayang pigilan. Nang makababa ang mga bata, tumakbo ang mga ito palapit sa kanya. Iwinawagayway ang kanilang mga medalya. "Mama, tingnan mo po," sabi ni Tito Dalisay, "ang galing-galing daw po namin." Masayang sabi ni Sinag. Bago pa man makasagot si Hiraya, isang anino ang tumabon sa kanila. Nandoon na si Dalisay, nakatayo sa kanilang harapan. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Tumingin si Dalisay sa mga bata. Pagkatapos ay kay Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng tagumpay. Lumapit siya at bumulong, sapat lang para marinig ni Hiraya. "Sinabi ko sa'yo, gagawa ako ng paraan." Naiwan si Hiraya na nakatitig sa kanya. Ang puso niya ay puno ng pinaghalong galit at takot. Ang laban ay nagsimula na pala ulit. At sa pagkakataong ito, hindi na lang pera ang sandata ni Dalisay, kundi ang mismong pagmamahal ng kanyang mga anak. Ang mga medalya ni Sinag at Tala ay nakasabit ngayon sa isang espesyal na lugar sa kanilang maliit na sala. Ito ang unang bagay na nakikita ni Hiraya tuwing umaga. At sa bawat araw na lumilipas, ang dating simbolo ng tagumpay ay unti-unting nagiging isang paalala ng kanyang pagkatalo. Matapos ang sports fest, hindi na huminto si Dalisay. Ngunit ang kanyang mga galaw ay mas tuso at mas mahirap ng labanan. Hindi na siya basta-basta nag-aalok ng pera kay Hiraya. Sa halip, idinadaan niya ang kanyang mga tulong sa mga bata. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga bagong lutong ensaymada, isang delivery van ang huminto sa tapat ng panaderya. Nagulat siya nang ibaba ng dalawang lalaki ang isang malaking-malaking kahon. "Delivery po para kay Sinag at Tala Manalastas," sabi ng isa sa mga lalaki. Nagmamadaling lumabas mula sa likod ang dalawang bata. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Nang buksan nila ang kahon,
Isang sabay na sigaw ng tuwa ang umaling-awngaw sa buong panaderya. Nasa loob nito ang pinakabagong video game console, isang bagay na nakikita lang nila sa mga commercial sa TV at sa mga bahay ng iilang mayayamang kaklase. May kasama pa itong isang note card na may eleganteng pagkakasulat. For my champions, walang pangalan, ngunit alam na alam ni Hiraya kung kanino galing. Mama, Mama, totoo po ba ito? Tanong ni Sinag, halos maiyak sa tuwa. Pinilit ni Hiraya na ngumiti. Oo anak. Buong hapon, ang dating tahimik na tahanan nila sa likod ng panaderya ay napuno ng mga tunog mula sa video game. Habang nagmamasa siya ng tinapay para sa kinabukasan, pasulyap-sulyap si Hiraya sa kanyang mga anak. Nakaupo sila sa sahig. Ang kanilang mga mukha ay naliliwanagan ng kumikinang na screen. Ang kanilang atensyon ay ganap na nakatuon sa laro. Nakaramdam siya ng isang kirot sa kanyang dibdib. Dati, sa mga oras na ganito, katulong niya sila sa pagbibilog ng pandesal o nagkukulitan habang siya ay nagtatrabaho. Ngayon, tila may isang pader na salamin na namamagitan sa kanila. Gabi na nang magkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin ang mga ito. Mga anak, sino po ba ang nagbigay niyan? Tanong niya habang naghahapunan sila. Nagkatinginan sina Sinag at Tala. Hindi po namin alam ay mama, sagot ni Tala. Pero po, sabi ng mga kaklase namin, baka po si Tito Dalisay. Siya po kasi yung sponsor namin sa Sports Fest. Ang bait-bait niya po. No? Tumango si Sinag. Opo, mama. Tapos po kanina, nakita ko po yung kotse niya na dumaan ulit dito sa tapat. Nanlamig si Hiraya. Hindi niya alam na nagmamanman pa rin ito, na kahit sa kanyang paglayo, ang anino ni Dalisay ay patuloy na nakabantay sa kanila. Kinabukasan, kinumpronta niya ito. Tinawagan niya ang numerong ibinigay ng assistant nito noon. Dalisay, itigil mo na to. Sabi niya pagkasagot nito, walang paligoy-ligoy. Ang alin, Hira? Tanong nito. Ang boses ay kalmado. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko, ang mga regalo, ang pagpapanggap mo bilang isang mabuting tito. Ano bang gusto mong patunayan? Wala akong pinapatunayan, sagot ni Dalisay. Binibigay ko lang ang nararapat para sa mga anak ko, mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Hiraya dahil totoo. Gaano man siya kasipag, hindi niya kailanman mabibili ang mga laruang iyon. Hindi niya maibibigay ang karangyaan na kayang ibigay ni Dalisay sa isang pitik lang ng mga daliri nito. Ang kailangan nila ay isang ina, hindi mga laruan. Nanginginig niyang sagot. Kailangan nila ng ama. Maring sabi ni Dalisay bago ibaba ang tawag. Napasandal si Hiraya sa pader. Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng lakas. Ang laban na ito ay hindi patas. Paano niya lalabanan ng isang taong ginagamit ang karangyaan bilang sandata? Paano niya ipapaintindi sa mga musmus niyang anak na ang mga laruang yon ay hindi regalo, kundi lason? Isang lason na dahan-dahang sumisira sa simpleng kaligayahan na matagal niyang pinaghirapang buuin? Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nagkatotoo isang gabi. Nilagnat si Tala. Hindi ito malala, isang simpleng lagnat uhog lang. Gaya ng dati, pinunasan niya ito ng maligamgam na tubig at pinainom ng paracetamol. Habang nakahiga si Tala sa kama, ang mga mata ay medyo matamlay. Bumulong ito sa kanya. Mama. Bakit anak? Malamig na tanong ni Hiraya, hinahaplos ang buhok nito. Pwede po bang tumawag kay Tito Dalisay? Natigilan si Hiraya. Ang kanyang kamay ay tumigil sa ere. Bakit naman anak? Baka po may gamot siya na mas mabilis, inosenteng sabi ni Tala. Sabi po ng kaklase ko, pag mayaman daw po, yung mga doktor nila, magagaling. Baka po mapagaling niya ako agad para makapaglaro na po ulit kami ni Ate Sinag. Sa mga salitang yon,
Gumuho ang mundo ni Hiraya. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang munting si Tala, na dati kontento na sa kanyang mga yakap at sa mumurahing gamot. Ngayon, ang isip nito ay nalason na ng ideya na may mas mabuti, na may mas mabilis, na mayroong isang bagay na hindi kayang ibigay ng kanyang ina. Hindi niya alam kung anong isasagot. Tumango na lang siya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ngunit sa kaloob-looban niya, naramdaman niya ang dahan-dahang paglayo nito. Si Dalisay, nanalo na naman siya. At sa pagkakataong ito, ang nasaktan ay hindi lang ang puso ni Hiraya, kundi ang mismong tiwala ng kanyang anak sa kanyang kakayahan bilang isang ina. Ang mga salita ni Tala ay tumatak sa puso ni Hiraya na parang isang markang hindi na mabubura. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik siya. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang anino ng pag-aalala. Patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap sa panaderya, ngunit ang bawat pagmasa niya ng harina ay may kasamang bigat sa dibdib. Nararamdaman niya na dahan-dahan siyang natatalo sa isang digmaang hindi niya pinili. Isang hapon, ang maliwanag na sikat ng araw ay biglang tinakpan ng makapal at madilim na ulap. Walang ano-ano'y bumuhos ang isang napakalakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Ang mga tao sa labas ay nagtakbuhan para sumilong. Mula sa loob ng panaderya, pinanood ni Hiraya ang pagbagsak ng ulan. Ang bawat patak ay tila nakikisimpatya sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nasa kalagitnaan siya ng paglilinis nang marinig niya ang isang kakaibang tunog. Isang mabilis na pagpatak ng tubig sa loob mismo ng tindahan. Tumingala siya at nakita ang isang maliit na tulo mula sa kisame. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit habang lumalakas ang ulan, ang maliit na tulo ay naging isang agos. At isa pang tulo ang lumitaw sa kabilang banda. At isa pa, biglang nataranta si Hiraya. Ang isang tulo ay bumabagsak mismo sa ibabaw ng malaking mesang ginagamit niya sa pagmamasa, kung saan nakasalansan ang mga bagong pormang adobo pandesal na nakatakda niyang isalang sa oven. Agad siyang kumuha ng mga timba at basahan, ngunit hindi niya mapigilan ang pagbuhos ng tubig. Ang lumang yero ng kanilang bubong ay bumibigay na sa tindi ng ulan. "Mama, bumabaha!" Sigaw ni Sinag mula sa pinto ng kanilang munting tahanan sa likod. Nagsimula ng mamuo ang luha sa mga mata ni Hiraya. Pakiramdam niya, pati ang langit ay kalaban niya. Ang mga tinapay na puhunan niya para sa kinabukasan ay unti-unti nang nasisira. Ang munting negosyong itinayo niya mula sa wala ay nanganganib na malunod sa sarili niyang kawalan ng pag-asa. Nasa gitna siya ng pagkasindak ng isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto at bumaba si Dalisay. Hawak ang isang payong. Tila hindi niya alintana ang mamahaling leather shoes na suot habang tumatawid sa nabuong baha sa kalsada. Pumasok siya sa panaderya at natigilan sa nakita. Si Hiraya, basang-basa, napilit na inililigtas ang mga masa ng tinapay habang umiiyak. Sa sandaling iyon, walang Dalisay Almario, ang bilyonaryo. Ang nakita ni Hiraya ay si Sai, ang binatang minahal niya noon. Ang binatang nagmula rin sa hirap, na alam ang pakiramdam ng mawalan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Binitawan ni Dalisay ang payong. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling suit jacket at walang pag-aalanganing inilapag sa isang tuyong upuan. Itinupin niya ang manggas ng kanyang puting long sleeves. Nasaan ang hagdan? Iyon lang ang tanong niya. Itinuro ni Hiraya ang nakatagong hagdanan sa likod. Walang imik na kinuha yon ni Dalisay. Isinandal sa pader sa labas ng tindahan at nagsimulang umakyat sa bubong. Sa gitna ng rumaragasang ulan, naiwang tulala si Hiraya. Pinanood niya mula sa bintana ang anino ni Dalisay sa bubong.
Rinig niya ang kalampag ng yero, ang mga sigaw nito habang hinahanap ang butas. Sa isang iglap, ang imahe sa kanyang harapan ay nagpatong sa isang alaala mula sa nakaraan. Isang gabing bumagyo rin, noong nakatira pa sila sa isang maliit na inuupahang apartment. Bumigay din ang kanilang bubong noon at ganoon na ganoon din ang ginawa ni Say. Umakyat siya sa bubong, basang-basa, determinado, para lang masigurong may masisilungan sila. Ang lalaking nasa bubong ngayon ay ang parehong lalaki mula sa kanyang nakaraan. Ang lalaking akala niya ay matagal nang nilamon ng pera at kapangyarihan. Ilang minuto ang lumipas at unti-unti, humina ang mga tulo sa loob ng panaderya hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Maya-maya, pumasok si Dalisay sa loob, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang dating malinis na damit ay puno na ng dumi at kalawang. Umuubo siya ng bahagya at nang hipuin niya ang kanyang noo, halatang nilalagnat na siya. Hindi alam ni Hiraya kung anong gagawin. Ang galit na matagal niyang inipon ay tila biglang natunaw ng tubig ulan. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang kaaway, kundi isang taong nangangailangan ng tulong. Kumuha siya ng isang malinis na tuwalya at walang salitang iniabot ito sa kanya. Pagkatapos ay pumasok siya sa kusina at nagtimpla ng isang tasa ng mainit na salabat. Inilapag niya ang tasa sa isang maliit na mesa. Naupo si Dalisay, nanginginig sa ginaw. Kinuha niya ang tasa at ang init nito ay tila gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Naupo si Hiraya sa silyang nasa tapat niya. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas na ngayon ay ambon na lamang at ang tunog ng paghigop ni Dalisay sa mainit na inumin. Sa katahimikang yon, ang pader na itinayo ni Hiraya ay nagkaroon ng isang maliit na siwang. Sa isang saglit, hindi sila ang bilyonaryo at ang hamak na panadera. Sila lang si Sai at Hira. 2 taong pinaglayo ng tadhana na muling pinagtagpo ng isang butas sa bubong. Nabitiwan ni Dalisay ang hawak na tasa nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Binasag ang katahimikan. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan ni Don Mariano Rivas ay nagliwanag sa basang screen. Nag-angat ng tingin si Dalisay at sinalubong ang mga mata ni Hiraya. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang saglit na lambot ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na tensyon. Sinagot ni Dalisay ang tawag at sa pagtunog ng boses ng kanyang ama mula sa telepono, kahit hindi man marinig ni Hiraya ang mga salita, naramdaman niya ang agarang pagbalik ng lamig. Ang siwang sa pader ng kanyang puso ay muling nagsara, na para bang hindi ito kailanman nagkaroon ng puwang. Umuwi ka na, Dalisay. Ngayon din. Ang boses ni Don Mariano sa kabilang linya ay walang emosyon, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan. Ito ang boses na sanay mag-utos at masunod. Bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na muling nagpatigas sa namumuong paglalambot sa puso ni Dalisay. Papa, basang-basa ako ng ulan. Wala akong pakialam. Putol ng matanda. Kung hindi ka uuwi ngayon, ako ang pupunta dyan. At siguradong hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Napatingin si Dalisay kay Hiraya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang saglit na pag-aalala ay napalitan na ng pamilyar na distansya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na komportable. Ito'y naging isang paalala ng malaking bangin na naghihiwalay sa kanilang dalawang mundo. Tumayo siya, nanginginig pa rin dahil sa ginaw. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Ang boses ay bahagyang paos. Tumangulang si Hiraya, hindi tumitingin sa kanya. Naglakad si Dalisay palabas, pabalik sa kanyang kotse, dala-dala ang bigat ng isang pagkakataong nasayang. Habang nasa biyahe, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Hiraya. Si Dalisay. Hira, sabi niya. Tungkol sa ama ko. Mag-iingat ka. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibaba niya ang tawag
nag-iwan kay Hiraya ng isang pakiramdam ng papalapit na panganib. Ang babalang iyon, imbes na magpakalma, ay lalo lang nagpatindi ng kanyang kaba. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa panaderya ng Pag-asa. Pakiramdam ni Hiraya ay may mga matang laging nakamasid. Ang iilang suki niya ay nagparating ng mga balita. May mga taong nagtatanong tungkol sa kanyang negosyo, tungkol sa kanyang mga permit. Ipinagsawalang bahala niya ito, iniisip na tsismis lang ng mga kapitbahay. Ngunit isang umaga, ang kanyang mga agam-agam ay nagkaroon ng katuparan. Isang puting van ang huminto sa tapat ng panaderya. Mula roon ay bumaba ang 4 na taong nakasuot ng uniforme ng City Health and Sanitation Office. Pumasok sila sa loob ng tindahan na may dalang mga clipboard at isang aura ng awtoridad na hindi maipagkakaila. "Good morning, ma'am. Sanitary inspection po," sabi ng babaeng tila leader ng grupo. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Natigilan si Hiraya, ngunit mabilis na bumawi. "Tuloy po kayo. Laging malinis ang aming lugar." Ngumiti ng bahagya ang babae, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tingnan po natin." At nagsimula ang inspeksyon. Ngunit hindi ito isang ordinaryong inspeksyon. Ang bawat sulok ay siniyasat. Ang bawat butil ng harina sa sahig ay napuna. Kinwestiyon nila ang temperatura ng kanyang luma, ngunit gumaganang refrigerator. Sinukat nila ang distansya ng basurahan mula sa mesa ng pagmamasa. Naghahanap sila ng mga butas, gaano man kaliit. Ayon po sa Regulation 4.9 subsection B, ang inyong fire extinguisher ay dapat nasa loob ng 5 talampakan mula sa oven. Ang sa inyo po ay nasa 6 na talampakan, sabi ng isang inspektor habang sinusukat ang distansya. Ang hairline crack po na ito sa tiles ng inyong lababo ay maaaring pamugaran ng bakterya, sabi naman ng isa pa. Tinuturo ang isang halos hindi makitang guhit. Naramdaman ni Hiraya na naninikip ang kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon na operasyon ng panaderya, palagi siyang pumapasa sa sanitary inspection. Alam niya sa sarili niya na pinapanatili niyang malinis at maayos ang kanyang lugar. Ngunit ang mga taong ito ay hindi naghahanap ng kalinisan, naghahanap sila ng kasalanan. Matapos ang halos 1 oras, hinarap siya ng leader ng grupo. "I'm sorry, Mrs. Manalastas," sabi nito, kahit halata namang hindi. "Dahil po sa dami ng mga violations na nakita namin, kailangan po naming isyuhan ang inyong establishmento ng isang temporary closure order. Epektibo agad-agad." "Ano?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Hiraya. Pero mga maliliit na bagay lang yan. Kayang-kaya kong ayusin ngayon din." "Ang batas po ay batas," matigas na sagot ng babae. Kumuha ito ng isang malaking sticker na may nakasulat na closed at walang awang idinikit sa salaming pinto ng kanyang tindahan. Ang pulang kulay ng salitang iyon ay tila isang dugong dumaloy at pumatay sa lahat ng kanyang mga pangarap. Isa-isa silang lumabas. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng kanyang tahimik na panaderya. Tinitigan niya ang sticker sa pinto. Pagkatapos ay ang mga hindi nabentang tinapay. Ang amoy ng lebadura at asukal na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila naging amoy ng pagkatalo. Ang kanyang kabuhayan. Ang tanging pinagkukunan niya ng pagkain para sa kanyang mga anak. Sa isang iglap, isinara, tinatakan, ipinagkait. Umupo siya sa isang upuan. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang babala ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Mag-iingat ka." Ang kamay na bakal ni Don Mariano, ito na yon. Ang ganti ng ama ni Dalisay dahil sa pagmamatigas ng anak nito. At siya, si Hiraya, at ang kanyang munting panaderya, ang ginawang battlefield. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, isang mas masakit na kaisipan ang sumibol. Paano kung
Paano kung hindi lang si Don Mariano ang may gawa nito? Paano kung magkasabwat sila? Naalala niya ang determinasyon sa mga mata ni Dalisay. Ang pangako nitong gagawa ito ng paraan. Ang pagtanggi niya sa pera nito. Ang pagmamatigas niya. Baka ito ang paraan niya. Baka ito ang ultimong hakbang. Ang sirain siya ng tuluyan. Ang alisan siya ng lahat. Para wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumalik. Ang sumuko. Ang maging pag-aari nitong muli. Ang ideyang iyon ay mas masakit pa kaysa sa pagsasara ng kanyang negosyo. Ito'y isang pagtataksil sa saglit na pag-asang naramdaman niya noong gabing umuulan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas, ngunit tinawagan niya si Dalisay. Sa unang ring pa lang, sumagot ito. Hira. Narinig ni Hiraya ang pag-aalala sa boses nito, ngunit para sa kanya, ito'y bahagi na lang ng isang masakit na pagpapanggap. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang puno ng sakit at kabiguan. Ito ba ang gusto mo? Simula niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Ang sirain ako ng tuluyan para lang bumalik sa'yo? Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong mo nangyari? Naguguluhang tanong ni Dalisay. Huwag ka nang magkunwari, Dalisay. Patuloy niya ang mga luha ay nagsimula. Nang bumagsak, ipinasara nila ang panaderya, ang buhay ko, ang buhay ng mga anak mo. Huminto siya. Huminga ng malalim. Congratulations, Dalisay. Nanalo ka na. Bago pa man makasagot si Dalisay, bago pa man nito maipaliwanag ang sarili, ibinaba na niya ang tawag. Ibinagsak niya ang telepono sa mesa at napahagulgol. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng katahimikan ng isang lugar na dati puno ng pag-asa. Congratulations, Dalisay. Nanalo ka na. Ang mga salitang yon, puno ng lason at sakit, ay umaling-awngaw sa isipan ni Dalisay na parang isang walang katapusang parusa. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ni Hiraya ay mas malakas pa kaysa sa isang pagsabog. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagguho ng lahat ng pundasyong pinagtatayuan niya. Inakusahan siya, hinusgahan, itinuring na isang halimaw. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi niya ito masisisi. Puno ng galit at pagkalito. Halos paliparin niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang lugar kung saan alam niyang makukuha niya ang sagot, ang mansyon ng kanyang ama. Walang katok-katok na pumasok siya sa malawak na library kung saan laging nagbabasa si Don Mariano. Naabutan niya itong kalmadong nakaupo sa kanyang silyang leather. Hawak ang isang libro na para bang walang anumang nangyari. Papa, simula ni Dalisay, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Anong ginawa mo? Nag-angat ng tingin si Don Mariano, ang mga matay malamig na parang yelo. Ang dapat gawin? Simpleng sagot nito. Tinutulungan lang kitang ayusin ang gulo na ikaw mismo ang gumawa. Gulo? Ang tawag mo sa pagsira sa buhay ng isang inosenteng tao ay pag-aayos ng gulo? Hindi makapaniwalang sigaw ni Dalisay. Ang babaeng yon ay hindi inosente. Mariing sabi ng matanda, isinasara ang libro. Isa siyang pagkakamali, isang batong nakatali sa paa mo na pumipigil sa iyo na marating ang tuktok. Tinatanggal ko lang ang bato, Dalisay. Ginagawa ko ito para sa iyo. Para sa akin? Halos mapiyok si Dalisay sa tindi ng kanyang emosyon. Sinira mo ang buhay ko, ang pamilya ko. Ngumiti si Don Mariano, isang nangiting nakakakilabot. Hindi pa, pero malapit na. Kapag nawalan na siya ng lahat, kapag wala na siyang ibang matatakbuhan, babalik din siya sa'yo. At sa pagkakataong yon, matututo na siyang sumunod, matututo na siyang lumugar. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Dalisay na wala siyang laban. Ang kanyang ama ay isang pader na hindi kayang gibain ng katwiran. Para kay Don Mariano,
Ang mga tao ay mga piyesa lamang sa isang chessboard at si Hiraya ang piyesang kailangang isakripisyo para sa ikapapanalo ng hari. Lumabas si Dalisay ng mansyon. Ang kanyang puso ay puno ng isang mapanganib na halo ng kawalan ng pag-asa at nag-aalab na galit. Galit kay Hiraya dahil hindi siya pinaniwalaan. Galit sa kanyang ama dahil sa kalupitan nito. At higit sa lahat, galit sa sarili dahil sa kanyang kahinaan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang madilim na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang isinilang mula sa desperasyon at sa kanyang nasaktang pagkalalaki. Kung hindi niya makuha si Hiraya sa pakiusap, kung hindi niya makuha sa pagtulong, kung gayon, kukunin niya ito sa paraang alam niya, sa paraang natutunan niya mula sa kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. "Ricardo," sabi niya, "ang boses ay malamig at walang buhay. May ipapagawa ako sa'yo. Gusto kong bilhin ang isang property sa bayan ng Mahinahon." Ibinigay niya ang eksaktong address. "Anong gagawin natin sa property, sir?" tanong ng abogado. Huminto si Dalisay, huminga ng malalim, at binitiwan ang mga salitang magiging hatol sa kanyang sariling kaluluwa. "Bilin mo ang lupang kinatatayuan ng panaderya na yon. At kapag atin na, padalhan mo sila ng eviction notice. Paalisin mo sila." Gabi na. Nakaupo si Dalisay sa dilim ng kanyang malawak at tahimik na mansyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na ilaw sa mesa at ang tanging tunog ay ang yelo sa kanyang baso ng alak. Tapos na ang transaksyon, naipadala na ang notice, nanalo na siya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas tatalunan pa siya kaysa kanina? Isang matinding kahungkagan ang bumalot sa kanya, mas malalim at mas madilim kaysa sa gabi sa labas. Hindi niya matiis ang katahimikan. Tumayo siya at naglakad-lakad hanggang sa mapadpad siya sa isang lumang bodega sa dulo ng mansyon. Isang lugar na puno ng mga lumang gamit, mga alaalang matagal nang nakatago. Dito nakalagak ang mga naiwang gamit ng kanyang yumaong ina. Nagbaka sakali siyang makahanap ng kahit anong magpapaalala sa kanya ng isang mas simpleng panahon. Habang nagbubuklat ng mga lumang kahon, isang maliit na baul na gawa sa kahoy ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang baul ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga lumang litrato, mga alahas, at iba pang maliliit na alaala. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi pamilyar. Isang makapal na sobre na naninilaw na sa katagalan. Nakasulat sa sobre ang kanyang pangalan. Para kay Dalisay. Kinakabahang kinuha niya ito. Ang sulat kamay. Kilalang kilala niya. Ito ang sulat kamay ni Hiraya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre at inilabas ang ilang pirasong papel sa loob. Nagsimula siyang magbasa. "Say, mahal ko, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag na huwag mong iisipin na tinakasan kita. Huwag mong iisipin na hindi kita ipinaglaban. Dahil ang pag-alis ko ang tanging paraan para ipaglaban ka. Ang ama mo, si Don Mariano, pinagbantaan niya ako. Nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Sinabi niya na kung hindi ako lalayo, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati ikaw. May mga papeles siyang hawak, mga pekeng ebidensya na magsasangkot sa akin sa isang kasong corporate espionage laban sa kalaban niyang kumpanya. Ikukulong daw niya ako at sisirain niya ang pangalan mo para lang maprotektahan ang legasiya ng pamilya ninyo. Masakit, Say. Sobrang sakit. Pero mas gugustuhin kong isakripisyo ang sarili ko kaysa makita kang masira. Kaya ako aalis. Itataguyod ko ang mga anak natin ng mag-isa. Huwag mo kaming hanapin. Ito ang tanging paraan para protektahan ka. Mahal na mahal kita. Palagi. Ang iyong Hiraya. Bawat salita
ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Dalisay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang katotohanan, ang buo at nakakawasak na katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Hindi siya iniwan. Ipinaglaban siya. Isinakripisyo ni Hiraya ang lahat para sa kanya. At siya, ano ang ginawa niya? Sa mismong sandali na nalaman niya ang kadakilaan ng pag-ibig nito, ay ang mismong sandali na gumawa siya ng pinakakarumal-dumal na bagay. Ang notice of eviction, ang pagbili sa lupa, ang pag-agaw sa huling bagay na meron ito, ang pagiging isang halimaw, gaya na lamang ng kanyang ama. Napaluhod si Dalisay sa sahig na puno ng alikabok. Ang sulat ay nayupi sa kanyang nanginginig na kamao. Ang eviction notice na ipinadala niya kanina ay naging isang hatol, hindi para kay Hiraya, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Isang mahinang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong pagkasira. Anong nagawa ko? Ang oras ay tila tumigil para kay Dalisay. Nakaluhod pa rin siya sa sahig ng bodega. Ang liham ni Hiraya ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang bawat salita sa sulat ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang brutal na koro ng pagsasakripisyo, pag-ibig, at ng kanyang sariling katangahan. Ang katotohanan ay dapat magpalaya. Ngunit para kay Dalisay, ang katotohanan ay isang kadena. Isang kadenang mas mabigat at mas mahigpit kaysa sa kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 8 taon. Ang bawat aksyon niya sa mga nakalipas na linggo, ang mga regalo, ang pagmamanipula, ang pagbili sa lupa, ay nagmistulang mga krimen sa harap ng sakripisyo ni Hiraya. Isang bagay lang ang pumasok sa kanyang isip. Kailangan niyang makarating kay Hiraya. Kailangan niyang ipaliwanag. Kailangan niyang humingi ng tawad, kahit pa alam niyang wala siyang karapatan. Hindi na siya nagabalang magpalit ng damit. Tumakbo siya palabas ng bodega. Hawak-hawak pa rin ang sulat at sumakay sa kanyang kotse. Minaneho niya ito ng mabilis, halos wala sa sarili. Binabagtas ang madilim na kalsada pabalik sa bayan ng mahinahon. Ang tanging panalangin niya ay maabutan niyang hindi pa huli ang lahat. Ngunit huli na pala talaga. Pagdating niya sa tapat ng panaderya ng Pag-asa, ang naabutan niyang eksena ay isang bangungot. Nakatayo sa labas si Hiraya. Ang mukha ay blanko at walang emosyon. Sa tabi niya ay ang 2 anak na umiiyak. At sa harapan nila, isang lalaking nakauniporme ang nag-aabot ng isang opisyal na dokumento. Ang eviction notice. Mayroon po kayong 30 araw para lisanin ang lugar na ito, alinsunod sa kautusan ng bagong may-ari. Narinig ni Dalisay na sabi ng lalaki. Sakto sa paghinto ng kanyang sasakyan, bumaba siya, tumatakbo palapit. Hira, tawag niya. Napalingon si Hiraya. Nang makita siya nito, ang blangkong ekspresyon sa mukha nito ay hindi napalitan ng galit o sakit. Napalitan ito ng isang bagay na mas malala pa. Isang malamig na pagtanggap na para bang kinukumpirma lang niya ang pinakamasamang bagay na iniisip nito tungkol sa kanya. Ito na ang huling ebidensya, ang huling pako sa ataol ng kanilang nakaraan. Huwag, Hira, magpapaliwanag ako, sabi ni Dalisay. Ang boses ay desperado. Iwinawagayway niya ang sulat. Ang sulat mo. Ngayon ko lang nabasa. Ang ama ko, siya ang may gawa ng lahat. Tiningnan ni Hiraya ang sulat. Pagkatapos ay ang eviction notice na hawak ng lalaki at pagkatapos ay ang mukha ni Dalisay. Ngumiti siya. Isang nangiting walang buhay. Talaga, Dalisay? Sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Ang ama mo rin ba ang nag-utos sa'yo na bilhin ang lupang ito? Ang ama mo rin ba ang nagdikta sa'yo na palayasin kami sa tanging tahanan na meron kami? Hindi. Ako ang may gawa noon. Pero, salamat, putol ni Hiraya. Salamat sa paglilinaw. Ngayon, kung tapos ka na, umalis ka na.
Masyado mo nang ginugulo ang mga anak ko. Sa pagkakataong yon, tumakbo si Sinag at niyakap ang binti ng kanyang ina. Tumingala ito kay Dalisay. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Tito Dalisay, bakit po? Bakit niyo po kami pinapaalis? Ang tanong ng bata ay isang kutsilyong diretsong tumusok sa puso ni Dalisay. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang kasalanan ng kahit siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit niya nagawa? Tumalikod si Hiraya. Akay-akay ang dalawang anak papasok sa panaderya. Isinara nito ang pinto nang walang lingon likod. Naiwan si Dalisay sa labas kasama ang lalaking nag-abot ng notice na ngayon ay tahimik ng umaatras palayo. Ang katotohanan ay nasa kamay niya, ngunit naging abo na lamang ito. Bumalik siya sa mansyon, ang kanyang kaluluwa ay wasak na wasak. Ang katahimikan ng malaking bahay ay tila nangungutya. Sinalubong siya ni Don Mariano sa sala. Nakita mo na, iyon ang tamang paraan para kontrolin ang mga bagay-bagay. Sabi ng matanda, may pagmamalaki sa boses. Hinarap siya ni Dalisay. Ang mga matay nag-aapoy sa isang uri ng galit na hindi pa kailanman nakita ng kanyang ama. Inihagis niya ang sulat ni Hiraya sa mesang nasa pagitan nila. Basahin mo? Utos niya. Ang boses ay halos isang ungol. Basahin mo ang sakripisyong sinira mo. Basahin mo ang buhay na ninakaw mo sa akin. Kinuha ni Don Mariano ang sulat. Habang binabasa niya ito, ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkagulat, at pagkatapos ay ng isang bagay na tila pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Dalisay anak, ginawa ko lang yun dahil sa legasya. Putol ni Dalisay, tumatawa ng mapakla. Ang imperyong ito, ang turing ito, basura lang ang lahat ng ito. Ipinagpalit mo ang kaligayahan ko, ang pamilya ko, para sa mga gusali at pera. Pinoprotektahan lang kita. Sinira mo ako. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sinira mo ang buhay ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Dalisay na natigilan ng kanyang ama. Nawala ang awtoridad, nawala ang kontrol. Ang natira na lang ay isang matandang lalaki na napagtantong ang lahat ng kanyang ginawa ay nagbunga lamang ng kapahamakan. Tumalikod si Dalisay at naglakad palayo. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay may bahid na ng takot. Huminto si Dalisay sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Hindi ko alam, sagot niya. Pero kahit saan, basta malayo sa'yo. Lumabas siya ng pinto at hindi na muling lumingon. Iniwan niya ang kanyang ama sa gitna ng kanilang malamig at walang buhay na imperyo. Iniwan niya ang lahat ng yaman at kapangyarihan, ngunit ang pinakamasakit ay iniwan din niya ang tanging pamilyang gusto niyang mabuo. Nakatayo siya sa gitna ng gabi. Sa ilalim ng mga bituin, isang bilyonaryong walang tahanan. Nawala sa kanya si Hiraya. Nawala sa kanya ang tiwala ng kanyang mga anak. Nawala sa kanya ang kanyang ama. Nawala sa kanya ang lahat. Walang direksyong nagmaneho si Dalisay palayo sa mansyon. Ang bawat kalsadang tinatahak niya ay tila walang patutunguhan. Ang kanyang isipan ay isang blangkong espasyo, naubos na ng galit, sakit, at pagkasuklam sa sarili. Nag-check-in siya sa isang simpleng hotel sa isang bahagi ng syudad na hindi pamilyar sa kanya, gamit ang isang credit card na hindi nakapangalan sa kanyang kumpanya. Kailangan niyang maging isang multo. Kailangan niyang maglaho. Sa loob ng 4 na sulok ng hotel room, hinarap niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang CEO ng Almario Tower, kundi isang basag na lalaki. Ang mga mata niya ay may malalalim na guhit ng pagod at pagsisisi. Dito, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanya. Tapos na ang panahon ng pagpapaliwanag. Tapos na ang paggamit ng salita. Walang anumang sasabihin ni Dabini niya ang kayang bumura
sa mga nagawa niya. Ang tanging paraan na lang ay ang gumawa, ang ipakita, hindi ang sabihin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang abogado, si Ricardo. "Ricardo, may ipapagawa ako," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ng abogado mula sa kanya noon. Ang property sa bayan ng Mahinahon, ang lupa kung saan nakatayo ang panaderya ng Pag-asa. "Yes, sir. Naisara na po natin ang deal. Naipadala na rin po ang eviction notice," masiglang ulat ng abogado. "Gusto kong bawiin ang notice," maring sabi ni Dalisay. Natigilan ng abogado sa kabilang linya. "Pipo? Pero sir, at hindi lang yan." Pagpapatuloy ni Dalisay, hindi pinansin ang pagkalito nito. "Gusto kong ihanda mo ang lahat ng papeles. Ilipat mo ang titulo ng lupang yon sa pangalan ni Hiraya Manalastas. Walang kondisyon, walang bayad. Ibigay mo sa kanya ang lahat." "Sir Dalisay, sigurado po ba kayo?" Nag-aalangang tanong ng abogado. "Iyon po ay isang prime commercial property. Napakalaki po ng halaga niyon." "Alam ko," sagot ni Dalisay. "Pero mas malaki ang halaga ng utang ko sa kanya. Gawin mo na lang ang sinabi ko, Ricardo. Agad-agad." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makaprotesta muli ang abogado. Ito ang una niyang hakbang, isang maliit na bayad para sa isang napakalaking kasalanan. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang problemang sumira sa kanila ay mas malaki kaysa sa isang pirasong lupa. Ito'y isang sistema, isang imperyong itinayo sa kasinungalingan at pagiging makasarili. Isang imperyong pinamumunuan ng kanyang ama. At para tunay na makalaya si Hiraya at ang kanyang mga anak, kailangan niyang gibain ang imperyong yon mula sa loob. Binuksan niya ang kanyang laptop. Bilang CEO, alam niya ang lahat ng sikreto ng kumpanya. Alam niya kung aling mga kontrata ang nakuha sa hindi malinis na paraan, kung aling mga proyekto ang may mga tinatagong anomalya. Mga bagay na walang kinalaman kay Hiraya, ngunit nagpapakita sa tunay na kulay ng pamamalakad ni Don Mariano Rivas. Pumili siya ng iilang dokumento, sapat na para magdulot ng malaking pinsala. Inilagay niya ito sa isang encrypted file at ipinadala sa isang email address ng isang kilalang investigative journalist. Ang subject, isang regalo mula sa loob ng Almario Tower. Pagkatapos niyang i-click ang send, isinara niya ang laptop. Sa isang iglap, tinapos niya ang kanyang karera. Sinunog niya ang tulay pabalik sa dati niyang buhay. Isinakripisyo niya ang kanyang mana, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Kinabukasan, nanood lang siya mula sa kanyang hotel room habang sumasabog ang balita. Ang pangalan ng Rivas Corporation ay nasa lahat ng news channel. Ang mukha ng kanyang ama ay nakapaskil sa bawat screen habang inilalabas ng mga reporter ang mga ebidensya ng korupsyon. Nagsimulang bumagsak ang stocks ng kanilang kumpanya. Nagsimula ang isang krisis na yayanig sa pundasyon ng lahat ng itinayo ng kanyang ama. Inisip niya si Hiraya. Marahil ay natanggap na nito ang titulo ng lupa mula sa isang nag-aabot na mensahero. Marahil ay gulat na gulat ito, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Marahil ay nanonood din ito ng balita ngayon. Marahil sa unang pagkakataon ay nagsisimula na itong magtanong kung ano ba talaga ang totoo. Huminga siya ng malalim. Nagawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin sa pamamagitan ng aksyon. Oras na para sa huling hakbang. Kumuha siya ng isang bago, murang telepono na binili niya kanina. Dinial niya ang numero ni Hiraya, isang numerong kabisado ng kanyang puso. Nagring ito ng isang beses, 2, 3. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Ngunit sa ika-4 na ring, tumigil ito. Isang nanginginig na, "Hello?" ang narinig niya mula sa kabilang linya. Naramdaman ni Dalisay ang panunuyo ng kanyang lalamunan.
Ang lahat ng salitang inihanda niya ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang bigat ng 8 taong pagkakamali at ang bigat ng isang pusong puno ng pagsisisi. Isang salita lang ang kinaya niyang bigkasin. Isang salitang nanggaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa, dala ang lahat ng bigat ng kanyang kasalanan. Hiraya, sabi niya, ang boses ay basag at halos isang bulong. Patawad, patawad. Ang isang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Hiraya. Matagal pa matapos niyang ibaba ang telepono. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang isinarang panaderya. Hawak sa isang kamay ang titulo ng lupa na ngayon ay nakapangalan na sa kanya. At sa kabilang kamay ay ang teleponong naghatid ng boses mula sa nakaraan. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng imperyo ng mga Rivas. Ang bawat news channel ay puno ng mga detalye ng iskandalong yumayanig sa mundo ng negosyo. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkalat sa kanyang harapan, ngunit hindi niya pa rin ito mabuo. Bakit? Bakit ibibigay ni Dalisay ang lahat ng ito? Bakit niya sisirain ang sarili niyang ama? Ang sagot ay dumating ng hindi niya inaasahan. Hindi sa pamamagitan ng telepono o balita, kundi sa anyo ng isang anino na biglang tumakip sa salaming pinto ng kanyang panaderya. Nakatayo roon si Don Mariano Rivas, ngunit hindi ito ang Don Mariano na nakikita sa mga business magazine. Ang dating postura ng kapangyarihan ay wala na. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang sugatang hayop na nasukol. May isang mapanganib na desperasyon sa kanyang anyo. Agad na itinulak ni Hiraya sina Sinag at Tala sa kanyang likuran. Pumasok kayo sa loob. Huwag kayong lalabas. Utos niya sa mga anak. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Pumasok si Don Mariano sa panaderya. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Hiraya. Tila hindi man lang napapansin ang sticker ng closed sa pinto. Ikaw? Sabi niya. Ang boses ay garalgal at puno ng galit. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Matapang na sagot ni Hiraya. Kahit pa ang kanyang puso ay kumakarera sa takot. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa matanda. Wala. Mula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro gulo na lang ang idinulot mo. Isa kang lason. Isang kamalian na dapat ay matagal ko nang winakasan. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng pagkakataon na lumayo. Pera, babala. Pero bumalik ka pa rin. At ngayon, dahil sa iyo, sinisira ng sarili kong anak ang lahat ng pinaghirapan ko. Dito na sumabog ang lahat ng galit at pagkabigo ng matanda. Itinuro siya nito. Ang daliri ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ako ang nagpaalis sa iyo noon. Sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng lugar. Ang pag-amin na matagal nang nakatago ay sa wakas lumabas na. Ako ang nagpanggap na ikukulong kita para lang lumayo ka sa kanya. Ginawa ko ang lahat para iligtas siya mula sa iyo at sisirain kitang muli. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isipan ni Hiraya. Ang sulat, ang pag-alis niya, ang sakripisyo, ang galit ni Dalisay, ang lahat ay totoo. Bago pa man makakilos si Don Mariano, bago pa man nito magawa ang anumang banta, isang boses ang pumutol sa tensyon. Hindi na ngayon, Papa. Nakatayo sa may pinto si Dalisay. Wala na ang suot na pang-CEO, wala na ang aura ng bilyonaryo. Nakasuot lang siya ng simpleng pantalon at t-shirt. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Pumasok siya at diretsong tumayo sa pagitan ni Hiraya at ng kanyang ama. Humarang siya, isang buhay na pader para protektahan ang kanyang pamilya. Tapos na, sabi ni Dalisay. Ang boses ay kalmado, ngunit pinal. Natigilan si Don Mariano.
tila hindi makapaniwala sa nakikita. Dalisay, anong ginagawa mo? Pinagtatanggol mo ang babaeng ito na sumira sa atin? Hindi niya tayo sinira, Papa. Sagot ni Dalisay, hindi inaalis ang tingin sa ama. Ikaw ang sumira sa atin, sa pamilya natin, sa akin. Ang mga salitang yun ay tumama kay Don Mariano nang mas malakas kaysa sa anumang sampal. Nakikita ni Hiraya ang pagguho sa mukha ng matanda. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang masakit na realisasyon. Ang kanyang huling alas, ang pagmamahal at katapatan ng kanyang anak, ay tuluyan nang nawala. Ipinagpalit mo ako para sa kanya. Halos pabulong na tanong ni Don Mariano. Ang boses ay basag. Umiling si Dalisay. Hindi ko kayo ipinagpalit. Pinili ko lang kung ano ang tama. Isang bagay na matagal mo nang kinalimutan. Walang nang nagawang isagot si Don Mariano. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay namatay. Naiwan ang blangkong abo ng isang nasirang hari. Tumingin siya kay Dalisay, pagkatapos ay kay Hiraya at sa mga batang nakasilip sa likod nito. Sa huling pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang anino ng pagsisisi sa mga mata nito. Bago ito tumalikod at naglakad palabas ng panaderya, isang talunang lalaki na nilamon ng sarili niyang imperyo. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat kaysa sa sigawang naganap kanina. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang paghikbi ni Sinag at Tala. Dahan-dahang lumingon si Dalisay para harapin si Hiraya. Ang kanyang mga mata na puno ng tapang kanina habang kaharap ang ama ay napuno ngayon ng isang malalim na kalungkutan at vulnerabilidad. Puno ito ng pagsisisi, ng sakit, ng 8 taong pagkakamali. Tinitigan niya si Hiraya, ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanya, ang babaeng winasak niya dahil sa kanyang kamangmangan. Huli na ba ang lahat, Hira? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Puno ng takot sa kung ano ang magiging sagot. Huli na ba ang lahat, Hira? Ang tanong ni Dalisay ay nanatiling nakabitin sa hangin, puno ng bigat ng 8 taon. Tinitigan siya ni Hiraya at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pagod. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang munting kislap ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang bagay na tila pag-unawa. Hindi siya sumagot ng oo o hindi. Sa halip, ang mga luhang matagal na niyang pinigilan sa harap ng mga bata, sa harap ni Don Mariano, ay sa wakas bumagsak. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng paglaya. Isang pag-agos ng lahat ng sakit na kinimkim niya nang mag-isa sa loob ng napakaraming taon, walang salitang namutawi. Dahan-dahan, lumapit si Hiraya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, hinawakan niya ang braso ni Dalisay. Isang simpleng haplos, ngunit para kay Dalisay, iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa 1,000 salita ng pagpapatawad. Hindi ko alam, bulong ni Hiraya, ang boses ay basag. Pero siguro ito na ang simula para malaman natin. Kinagabihan, sa ilalim ng takip ng dilim, pinanood ni Hiraya mula sa kanyang bintana ang pag-alis ni Dalisay. Hindi ito bumalik sa mansyon. Dumiretso ito sa isang maliit na apartment na inupahan sa kabilang kanto. Kinabukasan, isang larawan ang lumabas sa balita. Si Dalisay Almario, ang dating CEO, na lumalabas sa grandiyosong mansyon ng mga Rivas, dala ang isang maliit na maleta. Ang malawak at walang laman na bahay sa kanyang likuran ay isang perpektong larawan ng buhay na kanyang tinalikuran. Lumipas ang ilang buwan, ang sticker na closed ay matagal nang nabakbak mula sa pinto ng panaderya ng Pag-asa. Ang tindahan ay muling napuno ng buhay. Mas marami pa ang customer ngayon. Marahil ay dahil sa tsismis, marahil ay dahil sa simpatsya. Ngunit anuman ang dahilan,
Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay muling naging simbolo ng pag-asa sa munting bayan ng mahinahon. Sa loob ng panaderya, may isang bagong mukha. Isang pamilyar na mukha na ngayon ay madalas nang makita na nagpupunas ng mga mesa, nagbubuhat ng mga sako ng harina, o simpleng nakangiting bumabati sa mga parokyano. Si Dalisay. Hindi na siya ang Dalisay na nakasuot ng suit at may aura ng kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang pumirma ng mga kontrata, ay may mga kalyo na ngayon. Ang kanyang dating blangkong mga mata ay mayroon ng isang bagong kinang. Isang kinang ng pagod. Oo, ngunit isang kinang din ng layunin. Isang hapon, habang abala ang lahat, tinawag siya ni Hiraya sa kusina. Say, sabi niya, ang paggamit sa lumang palayaw ay tila natural na lang na lumabas. Gusto mong subukang matuto? Nakaturo siya sa isang malaking masa ng pandesal. Ngumiti si Dalisay, isang tunay na ngiti. Akala ko, hindi mo na ako itatanong. Tumayo siya sa tabi ni Hiraya, sa harap ng mesang puno ng harina. Ipinakita sa kanya ni Hiraya ang tamang paraan ng paghahati at pagbibilog ng masa. Sa una, ang mga galaw ni Dalisay ay magaspang at hindi sigurado. Ang kanyang mga pandesal ay may iba't ibang hugis at laki na ikinatawa ng mga bata na nanonood mula sa gilid. Hindi ganyan, Papa, sabi ni Tala. Tumatawa. Ang salitang Papa ay kusa ng lumalabas sa bibig ng mga bata. Hayaan niyo na ang papa niyo, nag-aaral pa. Natatawang sabi ni Hiraya. Kinuha niya ang kamay ni Dalisay at marahang inayos ang posisyon nito sa ibabaw ng masa. Ganito, kailangan mong maramdaman, dahan-dahan lang. Sa pagdikit ng kanilang mga kamay, balat sa balat, harina sa harina, isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, ang ingay ng kusina ay tila naglaho. Ang natira na lang ay ang init, ang amoy ng lebadura at ang isang pangakong tahimik na namumuo sa pagitan nila. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita. Ito'y isang proseso. At sa bawat pandesal na kanilang binibilog ng magkasama, sa bawat ngiting ibinabato sa isa't isa, sa bawat gabing sabay nilang pinapatulog ang mga bata, dahan-dahan nilang hinahabi muli ang mga naputol na sinulid ng kanilang pamilya. Gabi na. Ang panaderya ay sarado na. Ang 4 na miyembro ng pamilya ay magkakasamang nakaupo sa isang maliit na mesa sa kanilang kusina, pinagsasaluhan ang isang simpleng hapunan, pritong isda, kanin, at mainit na sabaw. Ang tawanan ni Sinag at Tala, ang nagsisilbing musika, pinanood ni Dalisay ang eksena sa kanyang harapan. Si Hiraya, nakangiti habang sinusubuan si Tala. Si Sinag, masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwela. Ang simpleng ilaw mula sa bombilya sa itaas. Ang init ng pagkain, ang init ng pamilya. 8 taon siyang nabuhay na napapaligiran ng ginto at kristal. Kumain siya sa mga pinakamamahaling restaurant at natulog sa mga pinakamalambot na kama. Ngunit ngayon lang, sa isang maliit na kusina sa likod ng isang panaderya, habang kumakain ng pritong isda, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay siyang mayaman. Ang daan sa hinaharap ay mahaba pa. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang pamilya, alam ni Dalisay na kahit gaano pa kahirap ang daan, hindi na mahalaga. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay at Hiraya sa Ang Panaderya ng Pag-asa. Isang paglalakbay na nagpatunay sa ating lahat ng isang napakahalagang aral. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o sa taas ng mga gusaling pagmamay-ari natin. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa init ng isang tahanan, sa halakhak ng mga anak, at sa kapatawarang nagmumula sa isang pusong tunay na nagmamahal.
Ipinakita sa atin ni Dalisay at Hiraya na kahit gaano kalaki ang pagkakamali ng nakaraan at kahit gaano kasakit ang mga sugat ng kataksilan, mayroon pa ring pag-asang maghilom hanggat pipiliin nating buksan ang ating mga puso sa katotohanan at sa kapangyarihan ng simpleng pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Naramdaman po namin ang inyong mga ngiti, luha, at pati na rin ang inyong mga gigil sa bawat tagpo. Kayo po ang nagbibigay buhay at inspirasyon sa aming mga likha. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na may halong kababalaghan, isang kwento ng pangarap at tagumpay, o isa na namang madramang paglalakbay ng puso? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong abang lingkod, laging nagpapaalala na sa bawat pagsubok ng buhay, laging may pag-asang naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.